once again, turn our Bibles in the libro iti Habakuk. Habakuk tayo kata. Habakuk, the whole book actually. Yang chapter 2 lang yung kaya basahin. Composed of 20 verses. Tatay Jai, higit basahin ng matigilan, beginning verse 1. Verse 1, ikilibuhi ti Habakuk, beginning verse 1, go. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but that then shall speak, and that man, though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Yet also, because it transgresseth by mind, he is a proud man, neither keepeth the hope. He will not get his desires health, and it is death, and do not be satisfied. But gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people. Shall not all this take up parable against him, and a taunting proverb against him, and say, look to him that is present, that which is not his? How long? And to him that tradeth with salt, which they claim. And then it rise up suddenly, that shall hide thee in a way that shall vex thee, and thou shalt be for the booties unto them. Because thou hast spoiled many nations, and all the remnants of the people shall spoil thee, because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and of all that dwell therein. Woe to him that covereth the evil, to which the Lord's house, that he may sit in his nice behind, that he may be delivered from the power of evil. Those that consulted shame by the house, by cutting off many people, and the sin against their soul. For his soul shall cry out, behold, in the game out of the timber shall answer. Woe to him that buildeth town with blood, and establisheth the city by iniquity. Behold, his hand is the Lord of hosts, that the people shall labor in the pure fire. The people shall bear themselves for the very vanity. For the earth shall be filled in the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Woe to him that giveth his neighbor drink, that putteth thy bottle to him, and maketh him drunk also. That thou mayest look to the iniquities. Thou art filled with the shame for glory. Drink thou also, and let thy prostrate and cover. The count of the Lord's right hand shall be turned unto thee, and shameful skewing shall be in thy glory. For the violence of Lebanon shall cover thee, and the spoil of beasts which made thee afraid. Because of men's blood, and for the violence of the land, of the city, and all that dwell therein. What profited the graven image that maker thereof, graven it, the molten image, in the teacher of lies, and the leader of his work rested therein, to make down idols. Woe to him that saith to the world, awake, and how the lamb is going to rise. It shall teach thee, behold, its lake over with gold and silver, and there is no bed to all the means of it. But the Lord is holy temple, let all the earth be silenced before him. Yan po Diyos po, salamat. Mapalimitaw ang ikaw. Request ko man, Mr. Chairman, Mr. Tupo yun, yan ay nakikita ka doon. Chakas. Ay, so, pagkano ni Pastor Chakas? Kasinsin mo. O, pastor mo kang lugar niya. Pag-iaway ka mo yung blackboard niya. Yung green board mo nga, may kagay ko rin. Hindi mabanda. Si Bangir na, si Parwario. Si Bangir na. Delikado yun. Ka-prayer request na kita. Delikado yun. Ana, okay. Hanggang malitan. Kaya pa yung tinignan. Yan. Okay. So, dito iti structure jay libro iti Habakuk. Dito iti structure na.
And nakita nyo, chapter 1 to chapter 2 is section 1. It is divided into two sections. Section 2 is actually chapter 3. So nakita nyo, first part na that Habakkuk is wrestling with God. Yung wrestling, mag-isang sanggol kiniya po Diyos. Makikitinawar kiniya po Diyos. While in chapter 3, he is wrestling with God. Sumaranukot, iti condition ni Habakkuk that miserable. First section, second section, he is happy. So we do not have time to go over the whole chapters of the book of Habakkuk, the whole 3 chapters, nung makita yun ito. In chapter or section 1, chapter 1 and chapter 2, he is actually shouting. Pukaw na, iti-complain na kiniya po Diyos. Chapter 3, section 2, he is singing. Ipamadayaw natin ni Apo Diyos. So in section 1, chapter 1 and chapter 2, he was pleading to God in prayer. While in section 2, he is praising God. In section 1, he is impatient. Now in section 2, he is patient. And then, so para notita, he is asking for justice. In chapter 1 and chapter 2, section 1. But in chapter 3, section 2, he is asking for mercy. And the last point, he is down in defeat in section 1. But in section 2, he is high in victory. Dito, yung position na, winukunata yung structure. Yung structure, dito iti skeleton. Iti may isang building. Ada iti postina, ada pundasyon na, ada iti beams na, ada iti slab na. So malaklaka, maturusak tayo, iti may isang passage no makita yung dagita. So let me go over iti dito yung naminsan. At around 20 years after si Panaya, comes a prophet whose name means someone who hugs. Someone who hugs. So kaya nga saon nga itinagan nga Habakkuk ket maysa nga agar-arakop or maysa nga clinger, someone who clings. Ito tayo makita na ni Habakkuk ket kayat na nga arakopon iti Dios. Kayat na nga tetengelen ni Apo Dios iti biyag na. Isuday ka iti nakaadawan, iti nagana. But we find out that he is a man who argues with God and insisted on getting answers from God. So dito iti may isa nga kamayatan, iti panakisao tayo kini Apo Diyos, kat makita tayo kumakakabsat, nga kasapulan tayo nga mamuan no anya nga dagos iti sumbat na. Nga pamuyo tinay dumaan tayo, haan tayo makaya nga ramidan diya because we are not like Habakkuk. We are not hugging God, we are not close to God, we are not clinging to God. We only come to God. No, kaya tayo. Minsan pa nga tinagong data, may kastoy sa amang nagkatagdaro. O every time na gobyerno na sa Australia, papapansin niya dito, tumagdar ka man. Tumagdar ka. Pas-pas, tumagdar. O, dito yun Mr. Gerald Sabudang Jr. Grade, sanya grade mo? Grade 8. Honor student. Karana ito mga honor. Wag tuga ka, so niya makusik ka na. Tumangasin ka, behave ka. So kung nagtitoy, in-insist na nga sumbatan ni Apo Diyos na ito'y na nga saludsod na. Nga miti problema, ang na nga kayat kaya answer kaya sumbat ni Apo Diyos. Sino kada tayo iti agkarkaralag, and then no, agsumbat ni Apo Diyos kung saan nyo nga kayat kaya sumbat na. Because kaya kung may palagip kada kayo nga iti kararag, iti tao, actually susumbatan ni Apo Diyos dita, iti talo nga banag. He delays, he denies, and he delivers. See, hanggang ako na hanggang
sinumbatan ni Apo Diyos. Iti kararag ko, he is delaying the answer of prayer. At most, he is denying. Why? Because it is not good for you. It is not pleasant for you. And how we wish, he always delivers. Nung tayo makita dito nga idisumbatan ni Apo Diyos, iti sa lutsod ni Habakuk, saan nga kinayat ni Habakuk. It is an illustration that should remind each of us about the very basic issues of life. So, sapay kumata, mapalagipan tayo, kada gito'y lang na pinaka-basic na banbanag, iti panagbiag tayo. It speaks about the contradiction between facts and faith. Iti nagdumaan, iti facts we know, iti kinapudno, we know that ito na mapaspasamak actual happening. Kun iti pamati, ada actually iti nagdumaan da. Nasapay kumatantay makita. Since sometimes what we believe does not look like the truth. No, apa nga ibagbaga, nga facts in faith has contradiction. Because doon tayo iti kundaway nga nagyeda pamati tayo. Diyay pamati tayo, kunak dito'y haan nga makita iti kinapudno. Because the facts or the things that are happening seems to be against us. Diyay pamati tayo, diyay kayat ni Apo Diyos, isugay iti tarigagay tayo. Ngayon iti mapaspasamak, ken kabaliktaran diyay pamati, ken tarigagay tayo. And that is a fact. Makita tayo? Kaya tayo agserbikin ni Apo Diyos, nung kitaan tayo, ibagi tayo, madildelay tayo agserbikin ni Apo Diyos, at dahil gundaway nga sa pagkansam tayo agserbikin ni Apo Diyos, kaya iti pamati tayo nga agdayo agserbikin ni Apo Diyos, yun dyan mapaspasaman, itibiyag tayo, saan nga kasjay. So nakita tayo, iti diferensya, iti faith and facts. Nasapay kumata, makita tayo, pag-isuda ito, iti iladladawan ni Habakuk. Okay. And among the so-called minor prophets, Habakkuk is one that is full of many quotable quotes. Among them is chapter 1, verse 13. Nakalang ibasa na ito the quotable quotes. Thou art of purer eyes than to behold evil, and cannot look on iniquity, wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest the tongue which the wicked devoured, and that man is more righteous than he. Kanayon nga makukom that ito'y lang as sayings. Another is verse 9 of chapter 2. Thy bow was made quite naked, according to the oaths of the tribes. Even thy word, Selah, thou didst cleave the earth with rivers. Verse 12 of the same chapter 2. Suhar, patalnaron kita, hanggang ako manaypay, tabalasan lang kay pay-pay-pay. Thou didst march through the hand indignation, thou didst stress the hidden in anger. Verse 14, thou didst strike through with stains the head, or chapter 3 pala yan. In chapter 2, verse 12, woe to him that buildeth a town with blood, and established a city by iniquity. Diba, magpaspasaman tayo yun? And in verse 14, for the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. So nagado, ijay chapter 3, verse 2. Kung nandiyan chapter 3, verse 2, O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy word in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath, remember mercy. So that nandiyan na, he was pleading for justice. Ijay section 1, ijay section 2, he was pleading for mercy. He was asking for mercy. So kagayon yung kapsan, ang nagano iti quotations, actually jay very short nga libro iti Habakuk. Makita tayo dito iti different books. But the most popular quotation of all is found in verse 4 of chapter 2. Anong sabi Lord? Behold, his soul
which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. That phrase, the just shall live by his faith. Dahita iti popular na quotation. Dito'y ko nga ipinurma iti title iti daytoy nga mensahe. So I gave the title of our message this morning, The Proof of Faith. Ang managnak nga abdakin ka iti daytoy nga pamati. Pamati, may pagabaga daytoy kadatayo. Kung kahit kung may baga, iti pamati, na pagsasauhan tayo, tuwanda tayo dito'y Biblia, awan sa bali, no saan nga ni Kristo. Isuraw kumay, tinakapukusan, iti pamati tayo. Hanga diya pamati, na mamati ka, nga deta kamabay mo, kadya amom. Hanga diya pamati, nga da ka dito'y mangkayan, na dito'y iti locality, kad munisipyo tayo, hanga diya iti pagbaga. No ipagbaga na iti pamati dito'y, it is much deeper, it is much more deeper than what we call amo. Wino diya kuna tayo nga mamati ka ganin. No kung kuna nga mamati dito'y, kadjay ang amo ni Kristo akas manubot kin mga isalakan mo. Damado ka agsakit ba? Tanda ni agsak na Yasmin, injeksyon mo na nagagos. So kuna dito'y, since we know that the whole world is celebrating this month of June, the so-called Father's Day, katakot adadagiti ito ng taktatan, and so with us, we are going to recognize dagiti ito ng taktatan. So kaya kung damagan kada kayo, anya kadi iti ebidensya na mangibaga nga si taktatan. So ang mga mabalin nga damagan niya kini Hans, di ba? Hans. So nung damagin ka, anya ti ebidensya nga ibagang nga ni Mr. Clyde being katatan. Ang putot na, correct nga Davos. Kadyay putot na, karuprupa na, right? Ha? Sino ti karuprupa na kada kayo? Si Kawin o ni Dayan? Ha? Handa na nga karuprupa, kadakdakil na pa, di ba? So, dagyan ay nagtakil na ebidensya, nga una man awat ni kapsat ka Clyde dito'y, nga kunan dito nga putot na, nga dagamin putot na, isukot na may isang natatan. Tama ba? So, kada tayo malalakay, anya pa'y dagyan makita tayong ebidensya, nga datayo kat Father. Actually, dito'y Biblia, at dadagin ita sa magmamanok. Kunan na dito'y, that you are a husband of one wife. Tama ba, Mr. Ganggan? Husband of one wife. Sika ngay Jan, han kay nga applicable because you are still looking for a wife. Kanda ito'y dadado mga babaros. Dadado ito'y babaros gaya mga katwa tayo dito eh. Dito kay babaros, hindi tayo matiman. Dagay na babaros. Hindi dyan, hanay tayag di man na. Hindi tayo tayag di man na ni Mr. Sagunang. No, ngayon lang kayo di ay a former husband of one wife. Di ay ni Mr. Sagunang. Kung ano pa nito a man who loves his wife. So di ay ebidensya, iti may isang nga, ama. A man who loves his wife. So dagito na nga iti, so pagtutungtungan tayo, iti proof ti pamati, iti pakakita na, nalakalang actually balik na amay. Ngayon, di mang ayat, iti asawang, kan agserdi, para kada ito ng anak mo, dahil tayo iti ebidensya, nga sikat at ama. Because, the third point tayo ito ay, a man who cares for his family. And how do you care for your family? You will protect them, and you will provide for them. Amen. Dagitoy na iti physical evidence na magipakita kada tayo ko tama. Ang yamat nga tanga ay physical evidence no magipakita nga tayo ko namati kini ako Diyos. So daytoy iti dantay birukan datang kasapa. So as we deal about the short book of Habakkuk, many so-called scholars have taken this verse, verse 4, nga most popular na makukod, to be the foundation and framework of their theology. And most popular
was Martin Luther. Dahil ito pinakapundasyon, mapay nga ni Martin Luther at nagbalin na popular during his time. Nakakatalan nga yung pagkanagay, which is true. Hindi sampay nga iba't anong iyamunan. Pinakapundasyon na nita, the just shall live by his faith. Iti may sana na mati, mabiyag kuma, iti pamati. Diyan iti inbalin na in-announce ni Martin Luther. Nang kahit kung ay bagatata, iti problema tayo just like many modern Bible teachers today, who loves to paraphrase and quote particular verse or certain verse, they misunderstood it and worse, misinterpreted it. But let us carefully look and understand what it really says and meant. So, nabigay ko sa inyo yung structure ng Book of Habakkuk. Uray, balik-baliktanan nyo na ita. No. Kaya't yung mabiro ko na ito'y ang dalitada kadagyan chapters na napagtuntungan kayo. Why? Ay sa nga salud-salud. Why? What happened to Habakkuk? Oh. Ang niya kani, itinapasamak kini Habakkuk. So kaya kung ibaga kada kayo nga ni Habakkuk, kat may isang propeta niya ako Diyos, na nabalibaliwan na. Karkarharo nga piningat jay pamati da, iti da ito'y magundaway nga pinasauna ni ako Diyos. So kaya kung may baga kada kayo, napay na ibagbagada, may pundasyon, iti kinapigsa, ken iti panagragpo, iti may sana simbahan, ken iti may sana pamati, ken makita dayta, iti mundaway, iti panagkakararag. Iti panagkararag kayo, wino ko na tayo na prayer meeting tayo. Because in this moment, Habakkuk was praying to God. Yung saklay nga mapantayo, kadagitada, mapantayo iti point number 1. Because I will be discussing many accounts, may papan iti, dito yung tao, mapagtungtungan tayo kata. Di number 1, nga pundasyon, wino ko na tayo nga pamanatnat iti pamati, is, we can find that in Habakkuk, he is actually pondering his circumstances. Panunuto na, ameriso na, analyze na, dahito nga mapaspasamak. Circumstances kuti agdama nga mapaspasamak kinyadak. Iti ili mismo na Judah, particularly iti city of Jerusalem. So napakadalang tayo, iti Old Testament prophets. Kaya kung may palagay ka tayo, kumbaga, bepeng kinsa, nga ni Habakkuk at nabiyag na ito ay around 615, tingga na 605 AD, ay BC rather. So iti sinukatan na da ito ay katawa sa bali no saan nga ni si Panaya. So namamuna ni si Panaya 20 years, and then, iti maudi nga ari nga nadano na nga nagyusan awan sa bali no saan nga ni Josiah. Nung ni Josiah, kat natayong suna, iti gubatan ijay Megiddo. So, iti chip po, dahito'y circumstances nga kupuna tayo is during the time of Jehoiakim. May sanga Diyos, ay may sanga ari nga pinatakder ni Apo Diyos nung saan na nga intanpok ni Apo Diyos itibiyag natin. So they are living a life of compromise, a life of wickedness, a life of adultery, a life of idolatry. Dayta iti surroundings, dayta iti practices na iti daw natatao. Namamuyo ka di, nga iti matanda ito nga tattao nga pagkaskasabaan ni Habakkuk, saan da nga makikita iti bagida nga idolater? Saan da nga makikita iti bagida nga adulterer? Saan da nga makikita iti bagida nga compromiser? Iti makikita na iti bagida nga faithful. Nga magyaman tayo, kada iti maysa nga propeta ni Apo Diyos nga mang-analyze iti amin mang panpanunod isunga kunana ditoy, if proof of faith is when you ponder your circumstances.
Isu nga sapay kumakala tayo, kakabsat, nupudno ka nga namati, kitkitalod, no niya ti papaspasamak kin ka, amom no sika, kung sumursurot iti pagyatan niya po Diyos, wino saan. Na makita tayo dito'y, kikayat ka sa pondering means to weigh an evil way, and to reflect deeply upon God. Not only upon Him, the person of God, but upon His Word, and upon His Word. So nagmayat, diyan ko na dito to weigh in, yeah, an evil way, and reflect deeply, may papan kiniya ako Diyos, may papan kisasaon niya ako Diyos, kan may papan iti trabaho niya ako Diyos. So saan na nga general common knowledge ka na tayo, nga iti may sangan namati kat pagpanunutan na niya ako Diyos, kaya kung may baga ka na kayo, nga nung pagpanunutan niya ako Diyos, iti number one nga umay ka panunutan, kat Diyesa sa una, which is the Bible. Iso nga nung mapanunot mo niya ako Diyos, awan sa bali ang karamidan, doon ikat basahin Diyesa sa una. Dengyom iti kasaba, agjoy ka, iti kastoy nga gimo, dahil tayo iti magpanunot niya ako Diyos. And, kuna na dito jay trabaho nga itod niya ako Diyos. So among all the citizens, ijay Judah kung Jerusalem, may sala nga tao, iti magkikita, iti detoy nga circumstances. And that is the how. Sapay kumata kastaka. Sapay kumata kastoy tayo. Ngay di kastoy nga agdama, maproblemahan tayo. No anya, iti pangalaan tayo, iti kanan tayo, ala iti pangalaan tayo, iti kastusan tayo. Hindi, nababalang bayadan tayo sa dalong 50 pesos lang per cubic meter. Ngayon, 80 pesos na. Halos 2 times yung bayad. Later on, tataas na naman daw yung babayaran natin sa kuryente. So, kita nito rumigrigat iti panagbiag. Dahil iti mga occupy, iti panunod kayo. At dapay na tamay, bayadan iskwilan. Uray, magpagada nga, kayo, wag may bayad iti kanyaman. Iti pag nakita dipid, apay nga, dapay lang di may bayadan iskul. May misang tayo mga maawatan na ito, dahil ito mga occupy, iti pagpanunod, iti nagpasit na nga kwarta, iba't budget mo, tapno manay, kadagay na putot mo, kadagay na anak mo, nga kunan ni Mr. Hans nga niing, kaputa may saka nga, dati putot mo, may saka nga tatang. So, kita iti kasapulan na dahil dahil iti mga occupy, iti panunod mo, nga kaya kung may bagakin ka, no may saka nga namati, sapay kumata saan mo may batan niya ko Diyos, iti kapapanunod mo, iti kapaplano iti panagbiag. Amen. It is actually an active spiritual practice where you internalize truth and seek divine wisdom. Ito ang sinasabi ng pondering. You are practicing by internalizing iti truth, the Word of God, the Word of God. Yeah? And you are seeking divine wisdom. So, tumunang tayo makita dito, as he pondered his circumstances, his belief remained intact with God. O kasano nga, intact na ita kiniya po Diyos, una na ijay, verse 1, iti chapter 1, the burden which Habakkuk the prophet did see, O Lord, how long shall I cry that thou will not hear? So, kita nila ito kadi ka pa panunod na, hindi sinumbrad kay panunod na ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos nga kanayon. Saan nga kanya kaslait ka, huwag ka na tayo, hindi ka pa panunod mo, sa balik isumbrad kay panunod mo niya diyay, mapankan at batter. Tapno malipatang. Wino mapankan at tayay, isugal. Wino mapankan, makinayon ka na dito na manibrong. Tapno lang aday ti pamuspusang. Tapno lang aday ti may parwartong gastusan iti pamilyang na makita tayo dito'y ni Habakkuk saan nga kasjay. His belief remains intact with God. As Habakkuk ponders on his circumstances, his faith and his belief did not diminish. Han na nagbaling saan nga hinmakso. And that's a warning to us, pangasi tayo. Iso kaya tumay, from the kids to the young people, to the care, and to the professionals, and to the working people, and to the adult men, and the adult ladies, nila ito yung simbahan. Sapay kumata panunutan nyo, na saan tayo kumanga malipatan, na agyaman, na agdayaw kinapo Diyos, no matter what the circumstances be. Awan itinadagsan na circumstances na kasla kini Habakkuk. Not only his belief, nabasa natin
natin sa chapter 1, anong sabi niya? Oh. Sabi niya rito, the burden which Habakkuk the prophet. So every time na panunod tayo, may papatkin niya po Diyos, saan tayo kuma? Nga panpanunutan na no anya jay pamati tayo, no dito anyamot jay burden tayo, because his belief remains intact, and secondly, his burden. At dangay kumati burden tayo. This response jay work when yasay niya po Diyos kada tayo. As a prophet of God, he knew he must deliver God's message to God's people. Yet he need to understand why these things are happening as he muttered the following, as he speaks the following. Anyali ko na nangyay, how long shall I cry and thou will not hear? Kita ito kami kakabsat. Kahit na sa word, he is a man of prayer. So ako na kiniya po Diyos, he reasons with God, agasa pa dito eh. Kanaya kong nagkakararan, kaano? Kasalungan kabayag, hindi kaya mo kararan. How long will I ask this to you? Sabi niya sa Panginoon eh. Isang ako na dito yo. And thou wilt not hear, even cry out unto thee of violence, and thou wilt not say. Makikita mo dito circumstances, ado iti violence. Oh. O tatang nagiging, dadawag mo ay sampol na tayo dyan tuba. In just 1 week time, 4 crimes that was committed. Ijay bagyo data, jay eskwelahan, problema data, jay vaping. Vaping. Tayo nga, vape. Ilang ko na dito, kinargaan na hindi marijuana. Tinatuma siya mo. Data iti violence data. Hindi mo makita, but it is happening. Very deceitful. Isang matadat yung nasimbahan, tapno protektara na kuma, masugwag kuma, matrain kuma, dagito na ngayang people, uray na tayo mga parents. Nung duma ka na tayo, iyalang-alang tayo dagito yung lakas. So sabi ko rito, may we be like Habakkuk, who knew the circumstances happening around him. Makita tayo kuma dito yung kasnada kini Habakkuk. Kadwa tayo niya ako Diyos. Ang plano tayo, kun agriri tayo kinwala. Haan nga dakas ti agriri kini ako Diyos. Di importante lang dita, umasidip tayo kinwala. Let us clean ang tuba. Nagrigat tayo, riri ka nga riri, nung umatadayo ka. Diba? Ikagurguray ti may sana ama, kagurguray ti may sana anak, ay ti may sana ina, but no dati anak mo, nagriri ka tumartaray. Amo-amo na niya ipagbagana, basta lang sang-sangit. Kapay maawatan may tisangit mo. No ay tisangit mo kutragsak. Hans. Nagsangit ka? Nakita ka dito yung nagsangit, yung gapot isili. Didamagal, ay sang-sangit ka, han gusto, bring utak. So, han nga maawatan mo na tayo kung umadayo. Han nga maawatan iti parents, han nga maawatan iti tatang mo. Doon siya kung umadayo sa kanto agririri. Di dapat na yata, umasidog ka, tapno makitungtong kay tinasayaat, tapno maawatan mo niya tibagbagam. Dahil tayo, hindi makita tayo tinihalo. Amen. Second point. Not only that he is pondering his circumstances. Yan yung laman po ng chapter 1. EJ chapter 2, magsisimula rin yan sa chapter 1, his prayer of complaint. Nagadalo ka na tayo, nung basahin mo dyan, input na dito, nagadalo dyan prayer request na kita. 1 year tayo may kararagan na kita. And there are times that we have to complain with God. Kaya ako Diyos. Ngayon ito yung mapaspasan mo, kakakal-talil at batin ka. Diba, napagadalan tayo kila Sunday, na saan nga excuse kaya godliness mo, kapag saan nga umay, hindi problema, when sagaba, sinaay ka na tayo. Amen? Saan nga rason niya, hantay mo, na bakunaan, hanggang gaputa, na mati ka kiniapo Diyos, hanggang gaputa, faithful ka kiniapo Diyos, pero saan nga umay, hindi sakit ka, no? Umay na gito'y, yung jay pamating latak kumakiniapo Diyos, katintak, saan nga jay, agriri ka ka nag-complain ka. So dito'y kagayong kakabsat,
This is from verse of chapter 1 up until verse 20 of chapter 2. Once we knew the tragedy of God's silence, tahimik ang Panginoon. Ito makita natin dito. Tapunan na dyan. How long shall I cry and thou wilt not answer? Even cry out unto thee of violence and will not save. Why dost thou show me iniquity and cause me to behold grievance? Apay nga ikaw palubos mo dati ako Diyos, akas may sa mga propeta, magkikita dati nga kinarigat iti katao, magkikita dati nga iniquity, dati nga apasol, magkikita dati nga, that agkong-complain natin ka, nga maabay nga sa anong madinggan siya. That's a prayer of complaint. Amen! Siguro kada tayo at yung kahit naramitan din kiniya ako Diyos. You know why? Because we are not close to God. Sabihin ko ulit sa inyo. But if you are close to God, you will complain to Him. At sabihin ko sa Kanya, Lord, I've been praying for this for 5 years now. Sana sagutin mo naman yung panalangin ko. Hindi kakararan dito eh. Kakararan kita ni Yasmin, kakararan kita ni Myra, kakararan kita ni Ria. Kakararan ka ba? Ria, inuhanan. How long? Dalawang pieces pa yun ha? Dalawang pieces pa nang makita ko yung attendance niya. Ria. Okay? Pagkakaray, kano mata, kano? Kapunayan dyan. Yung kahit kung may pagkakalaki. Draw closer to God. And then when you complain to Him, He will answer you. Alam niyo, dua nga banag nga dito, i-complain ni Habakkuk. Number 1 is, anong sabi niya? God is doing too little. Wala na pakalit yung ginagawa mo, Panginoon. Makita yun tayo, verses 2 to 11. We do not have time together. Nung una na verse 11. Then shall this mind change, and he shall pass over and offend, imputing this his power unto his God. Anyan ibagbaga na dito may papan kadag ito'y da, verse 10 gamin, and they shall scoff at the kings, and the princes shall be scorned unto them. They shall deride every stronghold, and they shall heap dust and take it. So, i-discuss na dito dito'y sumbat niya ako Diyos. Sinumbatan niya ako Diyos, jay prayer, jay pleading ni Habakkuk. Nang una ni Habakkuk, kurang na ita. Di ba, si Kaman hindi dumawat, at inikanda ka, at kagadwalang jay tasam na inikanda, di ba? At kung naman diyan, ano pa yung inikanda? Ngayon na! Napadas yun din? Napadas mo din, Hans? Napadas mo? Pinuhan. Pagbawasan pa yan, kung na yun dyan. Impusubli din na, karakara mo nag-imas dyan makan, ano nga ibaga nga bawasan, di ba? Nung mabalbalin na inayunang pa, aghirit ka pa. And that is, isulat to iti aramidan ni Habakkuk. Let us be honest with our soul and to God today. Are we satisfied? Are you satisfied with what is happening in your life? Satisfied? Kung saan ka na satisfied, you need to pray for complaining to God. As your pastor, sabihin ko dito sa inyo, we anticipated victory and success this 2026. Pero anong nangyari? Death visited us. Brother Johnny left us. Napakasakit para sa akin yun. Na yung isang faithful na men ng church ay kukunin yan. And then sumunod yan Subler. One of the faithful young people we have in the church na naging pastor. And then ano pa? Nagkaroon ng sakit. Nagsakit ka. Aduan na membro, nagbalikan ng unfaithful. Kaya duman nagbakislay. Looking kita as letter kakabsat, I have the right to be offended to this God that we worship. Mamoyo, as I ponder upon hindi dito nga libro hindi Habakkuk. Di may bagak lang kinyanan. We deserve more than this, God. Amen? You deserve more than this. Isuwaks ko nan ni Habakkuk, God, you are doing too little.
Pero nung sinagot siya ng Panginoon, ano yung sinagot siya ng Panginoon? Yung sumunod dito, you are doing too much. Takuna na dyan, huwag kang mag-alala. There is this tiny nation that is called Babylon. I will make them great and I will let them punish this nation. Why? Because the circumstances in Judah, in Jerusalem, they have become what? Unfaithful. They live a backslidden life. They live a rebellious life before God. And when Habakkuk complained about that, sinagot siya ng Panginoon, darating ang punishment, darating ang pagpapalo ng Panginoon at manggagaling yan sa Babylon. Para kay Habakkuk, hindi niya kilala ang Babylon, pero para kay Isaiah, kilala niya ang Babylon. At dinescribe, actually, sinasabi ko ito para maintindihan natin kung gaano kagrabe ang lumayo sa Diyos at kung gaano kagrabe ang kanyang palo sa atin. Nung kita nyo kakabsat, tidamo nga empire na nag-conquer in Israel at Assyria. And they are notorious. They are notorious in the way they kill people and they punish people. Amoy ti alanda, mga alanda iti may sanga kayo, may sanga-sanga kung natiran, kawayan ko natin dyan, tiradan na dyan mundong, hindi alaan na dyan tao, si Bibiyag pa'y data. And itudok na data, kaslangan yung sun. Ang gana matay, that is called impaling. Iti author na data, awan sa bali, no saan nga Assyria. They are ruthless. Pero sabi ng Panginoon, wala silang binatbat. Mas ruthless ang Babylon na ito. Why? Because the Bible describes them as even the trees. Kaslangan maukisan, kaslangan mapukan. Awan iti bulog iti kayo, nga saan nga maikat, no dagitoy da nakabuso at lumabas. Awan iti tao, nga normal iti kasasaad na nulapasan da pagbalinda nga abnormal iti kinarungsot na ito'y mga tao. It describes this kind of people. Kaya nung sinasabi ito ng Panginoon sa kanya, ang reply kaagad ni Habakkuk, that is too much for us. We cannot handle that. Nung mamingsag natin kayo, garot kayo na lumutin. Muray may kaskasama ka tayo, nagligat ng timadaya kinako, Diyos, nagligat ka backslide, nagligat timang lipat, ngunit ipanangkita tayo, we can escape it. Let me remind you, if Assyria is ruthless, Babylon is the most ruthless among them. Kaya doon po sa Revelation, there are two women pictured by God in His prophecy, in vision, in the eyes of the disciple John the Beloved. At ang dalawang babaeng yan is one that is a pure woman represented by Israel and one that is a holy woman or the who represented by Babylon. Ang muyo na ito yung klase, isuda iti aglablaban, iti uneg, iti simbahan, iti pamati, ken iti punatayo nga panagdayaw tinapo Diyos. So kitaan tayo, no talaga, nagdayaw sa tinapo Diyos, iti kitaputo, inusan. Recall, previously that King Hezekiah's pride, he was visited by emissaries of that tiny and unknown country called Babylon, di ba? At sa kanyang pride, pinakita niya ang lahat, pero nagalit siya. Kaya sabi niya, alam mo yung ginawa mo, lahat ng nakita nilang kayamanan, kukunin nila yan. Sisirain nila ito para makuha nila. What pride can do to us. Mapangasiyo yung people, nunugtong niya ikundamay, na sikat at makaeskwela, sikat at makagraduate, at malipatap to na kami, malipatap to dito na simbahan. I want you to remember, Hezekiah, who brought disaster into the nation of Israel. He invited Babylon to annihilate them and brought them to exile. Kanya iti lesson na makita tayo dito. Kaya po may magagagayin din basta, just like anyone among us today, that some are never happy with the way God is doing things in your life. Nagbaling na sa ang maragsakan. Nangyayari ito mapaspasan. Kaya kung ibagakin sika, kung palagipan sika, ada iti duwa nga klase iti kararag. The una nga kararag, at amo tayo, the intercessory prayer, right? Intercessory prayer is a very popular prayer. It is when we ask God for things.
When we ask God for things, that is called intercessory prayer. Pero yung panalangin dito ni Habakkuk it is interrogatory prayer. Interrogatory prayer, it is when we ask God question. So masapay ko ma, takas dyan yung mga kararag na nagdama. To question God, ako Diyos. Why is it that you are blessing the unfaithful, but you are forgetting the faithful? Why is it that you have answered the prayer of others, but you have left me? So gagayin din kakamsan, sakbay ng mapantayo, ika-third point, Habakkuk thought that God was too harsh to Israel, that God's people, or for God's people, for allowing Babylonian to punish them. But then, God pronounced woe to Babylon. Alam niyo, yung laman ng chapter 2, yung mini-mention dyan sa chapter 2 na binasa natin kanina, magsimula doon sa verse 4, kaya sabi dito sa Bible ko, it is the pride of the Chaldeans. Madaling maintindihan. The pride of the Chaldeans. Yung mini-mention dyan na woo, ay yung Babylon. Dito lang pumalma, dito lang na medyo nagtal na ni Habakkuk, inibaga niya ako Diyos kay wukin niya. At kahit kung ibaga ka na kayo, kakapsat, sunod kayo dito The reason why God says go to Babylon, it means that God will also punish them. As they punish Israel, God will also punish them. Ada ikilima na basol iti Babylon na makita tayo dyan chapter 2. Number 1 is injustice. Stealing, plundering, and looting. That is what they are known for. At takaw, they plunder, and then they loot. Pagmutay lang ito ita. May pagbaga nita, di klase, di political system nito ita. Second is imperialism, taking over dictatorship of other people. Kahit na nasa uwan, ikontrol da, hindi may saka grupo iti tao, nga saan da nga kailian, saan da nga kabagyan. And they will dictate their affairs. That is imperialism. May katalo, inhumanity, their bloodshed. They promoted slave labor, Tibon to build Babylon. What we call today, the 7 wonders of the world. Amen? Tinang-build ijay, slave. They can over the evil. That is called inhumanity. And fourth, intemperance. Anyay, na-mention tayo dito librida na mag-promote iti arak. Iyawis na pa'y, handala ngay naman, iyawis na pa'y iti dadluma. So na ito iti makita tayo mga basol na intemperance. Drunkenness or alcoholism. Destruction of trees and living things. So hindi lang ini-intoxicate nila yung mga tao, sinisira pa nila lahat ng may buhay. Ganito, karungsot na ito yung mga tao. And then fifth is idolatry. Worship of lifeless food. Nabasa tayo dito tayo. Diba? Uray pinturan na dyan, kayo itibalik ko kung silver, sadan ito pagdayawan dito, sumakunan niya ako Diyos, woo! To them. So, ang yan na ibaga na ito. Ijay second point tayo, it is called the prayer of complaint. Actually, ito yung karara ko na if you have to describe my prayer, ako Diyos, apay nga nag-ituiga. Saan nga faithful? Isuda pa lang tigas lang at paiso. Apay nga nag-ituiga, piman. Mangipapapati nga, certificate ka. Mangipapapati nga, biyag. Ikinasayat, nga panagbiag ka niti pamati, isuda pa lang tikakasa. I complain that to God every evening, every morning, every time I pray. Sapay ka ma, kamawakan ka better. And then the last point, amen. The last point is His praise in calmness and compassion. So dito iti prophet pamati, tipudnungan na mati kiniya po Diyos, you complain. But be sure to plead to Him. Palagi itong sinasabi, pag nagkukumplain ka sa Panginoon at malayo ka, pag pinalo ka ng Panginoon, napakasakit niyan. Because, anong sabi niya? Force times distance. Equals to work. Mabigat yun. Pero pag malapit ka sa Panginoon, pag
Pag pinalo ka niya, hindi masyadong masakit. So yung third point natin is praise in calmness. So biglang tumigil, biglang nagbago itong si Habakuk. Kaya i chapter 3, lupitan nyo dyan, kuna na dyan, a prayer of Habakuk, a prophet upon Sigurd. O Lord, I have heard thy speech, it was afraid, or revive thy works in the midst of the years. Kita nyo dito. Very calm, but he was asking for revival. Amen? Sapay kumatakas natin ng pagkakaya. So kunak dito as we conclude ito yung insight of Panagsapa. Una natin makita dito he was praiseful in acknowledgement. He acknowledged God again. Naintindihan niya kung bakit nangyayari ito. Na darating na punishment because they deserve it. Alam niyo, pag dumating yung problema sa atin, ano yung ibaga na apay na pasamat na ito niya because you deserve it. And there are two things that God wants you to know. To learn from it and to avoid it. Makakaagal kayo dyan at sabihin na lesson kung saan mo nalubliyan doon yan ang kamalian. As dyan kumakakapsat. And then, secondly, under point number 3, he was praiseful in assurance. In Yeshua, gamin niya produce. Lumitaan nyo di chapter 3, in wrath, remember mercy. Like mo no umay man iti pungtot mo, no umay man iti panagdusan, no umay man iti panagdil mo, iti panangbawat mo kada kami, manlagit mo kumakudus, iti asin mo. Ay isudiya iti umay ka. Amen? That is an assurance. Sa mo ay pagbaga, na umay iti dusan niya ako Diyos, accepted tayo mo. That is not what the Bible says. But God will be with us to protect us, to preserve us, to nurture us, and to keep us under His loving care, under His loving wings. So, nakikita natin yung kakabsat, as we conclude this, the just shall live by faith. It means the just shall be faithful. Ano yung just? Sila po yung justified. Sila po yung nakaintindi na sila'y makasalanan at nalaman nila na ang kaparusahan ng kasalanan ay kahiwalayan sa Diyos o kaya sa Panginoon. Pero sila po ay humingi ng kapatawaran and tinanggap nila yung pagpapatawad or forgiveness ng Panginoon. Nag-aaral natin sa Sunday School kanina that forgiveness comes only through the Lord Jesus Christ. Kada kayong mga bisitas, kung sympathizers nila ka, saan na ito na simbahan, di mag-isalakan, saan na dyan religion mo, kung dyan simbahan mo, uray hindi ito yung napagimungan, di Kristo lang iti mag-isalakan. Apay kay salakan na tayo, kaitibasol, isuda ito iti ng isina kada tayo kiniapo Diyos, kadumtong to tigundaway, nga itibasol, dosal niya po Diyos, akas makita tayo kita ito, nga itibasol tita tao, dinusa niya po Diyos, by sending na ito yung Babylonians. Nung pala ni Habakuk, remember mercy. Kat mo namati ka, God will be merciful to you. So, sumakunak nito that just can live by faith. Faith is actually a noun. And it appeared 3 times in the Old Testament. Binigyan dito. The first reference is to Mary. So nga, kada kayong nanang kantatang, the first instruction niya po Diyos is to stay together until the end. Nawan, iti asawa nga lalaki, wino asawa nga babae, nga mang-abandon, wino mang-panaw iti partner mo. Awan, iti mang-isukat iti partner na, but they stay together. That is the first reference of faith in the Old Testament. And the second reference, because it was only mentioned 3 times, it refers to the prayer of Moses during that battle with the Amalekites. Nakikip nyo din? Nga ni Moses, habang isuna at napigsa, ingato na dyan ima na, awit-awit na dyan sukod na, kat mga bunabak na itigubat, nung lumabandog isuna tayo baba na, maabak na, ng Yapo, iti pamati, aday tinuwa ng tulong kinkuha na, aron tinifor, na panda ingangato dyan ima na.
Malagi piday? And that is faith. Abda kumakada kayo, iti kasjay, iti kapanunod na, tapno ingat tayo, itag-ay tayo, iti pagayatan niya ako Diyos. Saan nga jay kayat mo iti masurot. And then the third, it refers, ito yung text tayo tata. Anya diyan, staying firm, staying faithful, being steadfast. Faith is living it every day in our life. If you have that faith, ipakita mo iti biyak mo. So nga, kanayin mo ay bagbaga, wagda na talaga yung puno nga pamatin, among nga agbain, among nga mga dayo iti basol, saan mo nga raminin na ito'y, umadayo ka dito'y, kang suburot ka, iti pagayatan niya ang Diyos. Three proof of faith we have today, through the illustration of Habakkuk. Praise in calmness and compassion, prayer of complaint, and pondering his circumstances. Tumagdag ka rin, and let us pray. Aming na po Diyos, nagyaman kami, itinaytuloy ang undawan ng pinalalipan natin. Sapay kumata, itinaytuloy ang sapa, sikaman, iti magsukimat, iti kakatao ni, iti puso at madudot ni, anyada iti dalang lambanan, na nabayag siguro, ay karkarigatan ni, ay karkaraman, o orayan ni, isumbat na, ng sapay kumata po Diyos, itinaytuloy ang undaway, at complain kami kung sila. Nasakay ko nga. Sumpatan mo ito. Nabayag liwat ngayon karkarigatan. Nabayag liwat ngayon karkararagan. Pangaasa na ako Diyos. Kadibiyong ganito'y ka. Nakararagan. Uray man ganito'y ka ako Diyos. Napaspasamak kaya lawlaw iti panagbiyak mo. Makita mi ako Diyos di kasasaad mi. Akastatat at Father's Sunday. Makita na ganito'y na natatatan. Iti klase nga pamilya, iti klase nga anak, nga dating buwatan. Kapuna dahil ako Diyos, sa rinutbutan da, iti pamatin. Maasim ako Diyos. Sige atin mo encourage, kada hindi na mga uray kada ito'y na mga parientes, uray kada ito'y na mga puming. Makita na ito'y na mga anak ni, na ito'y na mga apumi, nung isuda ako Diyos, at na-respito da, iti parientes da, nung isuda ako Diyos, at aday-dayaw na kinsikay. Iti deto'y nga sapa, ang muda ako Diyos, iti kararag, at may pagada sila di kararag, ni Habakkuk, will you revive us, O Lord? Panghasing ako Diyos. Tagapuna na kita, mapanaglakan iti pamati ni, babalan, iti panagdayaw ni Kunsika. Laday iti tal na, aday iti ayak, saan kami nga makaimbilitan, saan kami nga berbiro iti rason, saan kami nga berbiro iti Kunsika. I pray, Father Lord, that you will talk to your people today. Before we end the service in the prayer, natin may kararag mo ito natin. Among kadili mapaspasama ang iti, among kadili mapaspasama ang iti pamilya, natin mapaspasama ang iti trabaho, iti negosyo, iti relasyon. Sapay ko nga, saran tayo isa sa una ako Diyos na makita. Susurutan tayo ito pagkaitan na wino sa akin. Kung hindi ito yung agudaway, masilit tayo ito. Let us hold unto God, let us cling unto Him, and let us complain unto Him today. Kung na tayo piniyako sa akin Diyos, ibalikan. Na makita mo ito parabol mo. Nabaybayagan na kararagat, ang kaslahan ng malablabasan, yung umay iti parapon, yung umay iti promotions, yung umay iti provisions, kaslahan ng malabati. Kung hindi ito yung magundaway ako, Diyos pangasin, may saak ko man, may mga awat ka dito. Dati nikrignayon, after your complaint to God, ako Diyos, kapay na ito yung mga kasasan. Papapatik mo't nga serbikan siya. Umapay nga dadaliti lang na sakit. Hawanin ti kabakla. Sikalan iti mga agas. If you say that to her. Ayaw nga bisita sa ni. Sapay ko magtawatin ni Kristo. Mas mabubuti na sa lahat. Very simple invitation. Hawan iti kamayatan na mabulbog tayo ito ibiyan. Hindi ka ito. At sundi niya relasyon na pinapuyos na dinadaan iti pasok. Pagkakat mapasamak na, patuloy iti pamati ng talat ng Kristo.
Lord God, Heavenly Father, we pray today, praying unto you. Sabay ko mga Diyos, na makita ka na kami, ipamanaglag, kanibidensya, ikimaysa na naman. Mumi ako Diyos, noon niya di kasasabi tata. At imanisan, asla kami nga bulag, ipanangkit kami, namati kami, kung tiara na liberty, biyak isang na namati. Ipanangkit kami, faithful kami, kung saan gaya mga Diyos. Asla kami nga nalulungan. Ang asin mga Diyos. Dagdag na ito ang kararap. Pagpakasi kami kan sikat. Awaran ni kita dumapay nga aldaw, Domingo, bulan kang taon niyang kami urayon. Nudi ka titi na ito yung nagundaway. Will you revive us? Will you save us? Will you have mercy on us? Ang asin mga Diyos. Pagka ito'y na kuma. Iti magulpod, iti tunggal may isa kada kami. Iti na ito'y nasa. Diyay ayat mo. Kenjay, parabo. Ang asin mga Diyos. Asyam na. As we give all the praise and glory unto you. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. So, to go verify, at dapat tayo i-recognize na ito'y tatang. Kung ang pinatawag ito nito, kaigin mo. Kaya na na. Paspas. So, kahit pumayaban na kita tatang, okay na ito yung sawanan. Husbands. Likas. Dahil mo eh. Pagkaya nga yung pinali. Jam-jam, di ba? Gistay pa lang, gistay lang. Okay, so church, ada dito ilagay dito ng mga fathers, nakakuha tayo tatak. At yaman tayo, presensya, tunggal maysa. Urang man, kasi tayo kanito, at simbahan tayo. At mapantayo, but recognize at ito ng tatang. Young people, kaya kung ipalagip ka na kayo, kaslangan naglakay niya, makiasawa, once nga da kayo dyan, nagrigat gaya. So bago kayo sobrang tikas dyan ang desisyon, hindi panagbiag, at panunutin niyo kayo. No, kaya nyo, pinumasustinaryo. Every time na sobrang kayo, hindi anyaman nga klase, iti relasyon ng nalungan di panag-asawa, saan nga dyan baging importante, nudikat iti pamilya. So agyaman tayo, panagin ng nakatatang, nga mangikonsider iti kastay, iti biyag lang, at dadatuin ka. So palakpakan tayo man, isuda. Adabakan tayo. Siguro tayo di kantan na gito'y. Ipitalag at kaskada na sumarunong matatang ng mabaypay. Siguro pa nag-eskwela kayo pa, makabiro kayo sa trabaho yun, may stable at ipapati yung pa yung nag-serve di ministry. Sa kayo ito at baling natatang sa kita sa nag-ibigay at sa so, galing puti, sa galing iwan, galing perfume, galing Galing fried chicken. As lang ang nagasigaw, tintabok ng mga kayan. Then, gani Mr. Kamangga. So, sigat tayo man yung kantada para iti-malmaysa, especially to the fathers. And nansat ito, Ken, nga may tulutang para dito ang agmatata.
Bigyan tayo ni kantata and afterwards kararag tayo amin. Kay maka-Isus, dayan di saya ma, amin ang mamagana, paraen sika, paraen ina, kay manubla, talo na di karugo, insang sakripisyo da. Magsinay nilay at tinapuan, uray singo'y kamalian, si Papa Kawanda, uray nusan rignad at nasaktan, manggayan na pupan sunsudan, pagaan sinrignada, ayan di ama. San balinak man ay problema, minsan lay adyo, aditulos nan pakel, adalus ang batagay nan kurala, Sorry nyo, kayo wala ka lang masarap. tayo, namin ako'y nasaktan. Ayati amal, ayati na, ayati kaurarik na, naunay ka, nagwalada, ay mapagbagansin ka, nanumisin ka muyang mo, ang galas na sigan ka, alikan na baybayan, nasagay na iwanan. Ayati ama, ayati na, madang manpispisyo, isama di eskwela, tawad ay galasti, yun ay iling-lingatan, isamidawat mo, bakit sinay, kanilan mabakas, kadatos ay manakay, magsinay dilay at tinapuan, uray sino'y kamalian, si Papa Kawanda, uray tusan rignad at nasaktan, gayon na po'y pansunsunan, ang pag-aansing rignada. Uray magay pila, basta wanan na buwan, sana ay gamel, ay kapapagyan. Ayati ama, ayati na, magsinay dilay at tinapuan, uray sino'y kamalian, si Papa Kawanda, uray nusan rignad at nasaktan, ang kaya na po'y pansusudan, pag-aansing rignada. Ayati ama, ayati na, ayati kaun marigna, naunay ka tanwalada, ay magpagpagansi ka, nanrugisin ka muyang mo, ganas nasigan ka, anikan na baybayan, nasirkay na iwanan. Ayati ama,
Once again, tumakder namin as we go to the Lord in prayer. So, tumakder, pinong galway sa ay kararagyo, dahil sila natatatang as nasasalunod da, limay, katak nainay kumadiyan. Hingga naman ng next year, nung tayo dito'y sabay kumatasanan na yearly. Hindi katak dati makahayag na tayo. Let's go to the Lord in prayer. Ako Diyos, papan ko idanin mo si Kada, kaibigan na tatang at huwag na. Maasim ako Diyos, kasi kahit magpantay, magsarapin, hindi ko ba sa. Sabay kumako Diyos ka, palagid mo ka na kami na magliglig ng mga dayo ng baso. Ang mumi na ako Diyos, na manyay iti dakos, kung manyay iti maasim ako Diyos, taligligan mi, taligligan banbanag, na tinag binuat balin ka, dakos ng baso, isang natin. Iti surutan mi ako Diyos, taligligan banbanag na magpatayaw, mangitan ko po siya. Kapuna na ita ako Diyos, pangasim, na ito'y bumat, kada kami nga mga kung ito'y na ako Diyos, naratatang, iti salunat, iti ragsak, iti kagat, kan iti balin. Na makita mi ako Diyos, na iti anak mi, makita mi na iti apuki, nagdada ako Diyos, iti simay mo nga kay dayo. Dada ako Diyos, iti nasaya na talagyan. Ito nasaya ako mga. Naasim ako Diyos, tawan ko man, iti anyaman, na aksidente, sakit, problema, baso, na magdadaan ka na physically, testimony, kan itigan. Naasim ako Diyos, pagnainay, iti baligi, kadag ito'y nangatata. Runa ako Diyos, iti panangipapasnag da, nakagwada ka ako Diyos, na makidaulo iti pamilyada, at nung makita iti kila Diyos, nung makita iti pamati, iti ulag iti pagkaroon. Agyaman kami ako Diyos, iti na ito'y kapindi, madayaw ka ako Diyos, as bendisyonan, kagela ramilin da, nyaman ti bulaga, nyaman iti karakmunda, nyaman ako Diyos, iti trabakunda, balay man deta, pagkainan man deta, kadadahan Diyos, sa pagkakaroon ng bendisyon. Ang asin ako Diyos, kasi ka, iti pagsanggiran ni Alas. Ang tayo magkaroon ako Diyos, as we will get everything unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. We are all this place. God bless you all. Normal ba lang? Hindi mo din naman ito.